But anyway, tuloy-tuloy po tayo. Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Therefore I say unto you, remember that Jesus is the one speaking here. Therefore I say unto you, take no thought of your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Well, tayo po ay manalangin muna. Lalapit po tayo sa Panginoon upang sa ganun ay gabayan po tayo at pagpalain ang ating pong pag-aaral na yung umaga nito. Our God, our Heavenly Father, we want to thank you this morning. Salamat po sa malakas na katawan. Salamat po, Panginoon. Ang aming kaluluwa naman po ay kakain ng iyong mga salita. So Lord, help us meet our needs today. And I pray na sana po lahat ng mga anak mo ay mapagpala sa iyong mga salita. Magamit po namin sa araw-araw naming buhay. Maraming salamat po sa iyong gagawin. We claim victory today. In Jesus' name we pray. Amen. Well, ito pong binasa po nating mga talata. Bago po nakarating dito ang ating Panginoon sa kanyang pagtuturo, binanggit niya po yung few verses na tumatalakay po sa kayamanang panlupa, yung mga pag-aari ng mga tao, at tinalakay niya rin yung kung papaano nabubuhay yung mga unsaved. Ano po? Kaya nga nakarating dun sa salitang therefore, no? Therefore, ang sabi sa verse 25, ibig sabihin, for this reason, kaya nga, no? At nagturo po siya sa patungkol po sa salapi, possessions, at ang lahat ng material na bagay bago nakarating dito. At sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang pagtuturo, tinuruan ang mga audience niya during that day, at tinuturuan din tayo ngayong umagang ito, how to view material things, how to view our daily needs, and how to develop such an attitude of faith. At ma-develop po sa atin yung whatever conditions we are in, maturuan po tayo na i-honor po natin ang Panginoon in every need that we have daily. Na sinabi po rito, yung pag-aalala, no, yung worry or anxiety, ay hindi dapat yun ang ating response. Kundi sa ating pong mapapag-aralan, meron po tayong titignan na mga katuruan at saka mga pangako ng ating Panginoon upang sa ganun mapaglabanan po natin yung masyadong pag-aalala o yung tinatawag nating overthinking. Ika nga, no? Yan ang bagong tawag nila sa pag-aalala, overthinking. Well, hindi ko po kiniklaim na bago po ang akin pong ituturo po sa inyo. Ako'y sigurado na narinig niyo na po ito sa mga pastor po ninyo. At gusto ko pong batiin lahat po ng mga kapastoran na nakikinig po sa atin. Subalit gusto ko pong
ibalik po sa inyo, i-remind tayo sa mga lessons at pangako ng Panginoon sapagkat kung minsan nakakalimutan natin ang mga to, and that brings us to overthinking and too much worry. Kaya ito po ay kailangan ko rin at dapat po ay mapaalalahanan po tayo. Maikli lang po tayo, no? At ang una pong lesson na ating pong makikita yan ay matatagpuan po natin sa verse 25. Ang sabi po riyan ay, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Unang-unang lesson po ay life is more than our basic needs. Ang buhay po ay higit pa sa ating pong mga pangunahing pangangailangan. No? Ano po ba yung mga basic needs ng tao? No? Pagkain, tubig, damit, masisilungan, ano? Ang sabi nga nila ay merong naidagdag sa basic needs, yun daw internet, no? Yan po ay mga mga pabiro lang, pero tama naman po, no, sapagkat ngayon ay lahat yata ng tao ay may internet. At tunay po na kailangan po ng tao yan, pangunahing pangangailangan, no? At ang nakakalungkot, karamihan sa mga tao, ito lang ang ikinabubuhay. Ibig sabihin, these are the only reasons why they live, no? They eat and drink to live. And then they live to eat and drink, and that's sad. That's it, no? And nakakalungkot po yun. Ika nga at makikipaglaban ng patayan ng tao. Man will fight tooth and nail for this because for him, this is the meaning of life. Yun lang po, no? Yung po, nakakulong sila sa ganung reason ng buhay, yung basic needs po nila, mga material na bagay. Pero dito po, ang Panginoon natin ay tinuturuan po tayo that there is more to life than eating and drinking to sustain us. And there is more to life than having clothes to keep you warm or the roof above your head to protect you day and night. At madalas po, yung attention ng tao ay nauubos sa mga bagay nito. No? Ang sinasabi po ng ating Panginoon dito, He is saying that life is bigger than these material things. Huwag po nating kalilimutan yun. No? Nakakalimutan kasi natin na the most important thing in life is not these material things, but the giver of all this. Ang mga nagkakaloob, ang nagkakaloob o ang nagbibigay ng mga bagay nito. And of course, alam natin na yun po yung ating Panginoon. Ang Diyos po, yung ating pangunahing kailangan talaga. God is your first and foremost need. God is life, and life is God. Yun po, dapat po, nakafocus po yung buhay natin, yung pinaka-essence po ng buhay natin ay ang Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay na ating pong nabanggit. So, una po, tatandaan po natin, life is more than our basic needs. Huwag tayo masyado magko-concentrate doon, kundi mag-concentrate po tayo, i-focus po natin ang ating pong isipan, ang damdamin po natin, at ang lahat ng pagkatao po natin sa nagbibigay ng mga bagay nito. Yun po yung una po nating lesson, no? Pangalawa pong lesson ay matatagpuan po natin sa verse 26. Ang sabi po sa verse 26, behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Ang sabi po ron, hindi ba kayo nakakahigit sa mga ibon sa himpapawid o yung mga fowls of the air na sinabi riyan? Pangalawang lesson po, you are of highest value to God. Hopper, tandaan po natin, tayo po ay mahalaga sa Diyos at tayo ang pinakamahalaga sa Diyos. You are of highest value to God. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa unang aklat po ng Bible sa Genesis na ang tao po ay pinakahuling nilikha ng Diyos when He was creating all these things, and when everything was there already and the stage was set, He placed man in the middle of it. Ang ibig kong sabihin ay siya po yung crowning glory of God's beautiful creation.
Hinanda niya lahat, no? And He saved the best for last. At yun po ang tao. Yun po yung pinakamahalagang creation ng Diyos. Sapagkat walang ibang nilikha ng Diyos kung saan siya o kung kanino siya maaaring makipagrelasyon. Tayo lang po yun. Kaya nga, sinasabi ng Banal na Kasulatan o pinapaliwanag ng Banal na Kasulatan na tayo po ay nilikha after His own image, no? Sa kanyang larawan, sa kanyang wangis nilikha ang tao. At nung nahulog ang tao sa kasalanan, anong ginawa niya? Sapagkat mahalaga ang tao sa kanya, pumaslang po siya, pumatay po siya ng isang hayop. At dinamitan niya ang tao sa pamagitan po ng hide o nung pinakabalat, no, ng hayop na yon. And during that time, He was signifying His prophetic intention of sacrificing His own Son in the future, the Lamb of God, which takes away the sins of the world. At hindi po ganito ang trato niya sa ibang nilikha. No? This could not be said of the fowls of the air, yung mga sparrows, or any creature living and non-living things. Hindi niya pinagtuunan ng pansin. Ang ibang nilikha, ang tao lamang po ang binigyan niya ng ganong halaga. And what is more amazing is, if you are a child of God, there is much more for you than food and raiment, because you are more important than the fowls of the air. Alam niyo, ang mga unsaved, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, akala nila ito lamang yung kailangan nila, pagkain, yung tubig, yung inumin, yung kanilang damit, yung kanilang matitirahan, at lahat ng material na bagay. Pero hindi po ganon ang tingin ng Diyos sa kanyang nilikha. Kung ganon lamang ang tingin ng Diyos sa atin, napakaliit na halaga tayo doon. Parang kasing halaga lang natin yung ibang mga nilikha. Pero meron pong, ang tao po ay meron pang higit dito para po sa Kanya. Sapagkat ang Diyos po ay talagang nagbigay siya ng yung pinaka-highest value para po sa atin, lalong-lalo na po ang Kanyang mga anak. So if God can provide for meaningless creatures as these birds, God can surely provide for us, His children. Ano pong sabi po ng Banal na Kasulatan sa Romans chapter 8, verse 32? Ang sabi po yan, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Tignan nyo wala po siyang pinagkalooban ng kanyang bugtong na anak, kundi sa tao lamang. Ano po, upang sagan na itubusin tayo sa ating pong mga pagkakasala at iligtas tayo sa ating pong kapahamakan na nararapat sa atin. Kaya nga, kung ibinigay ng Panginoon Diyos yung pinakamataas na sacrifice at ang kanyang pinakakayamanan ng kanyang bugtong na anak, ang sabi ng Banal na Kasulatan, shall He not with Him also freely give us all things? So tayo po, mataas po ang value natin sa ating pong Panginoon Diyos. Pangatlo po, makikita po natin yan sa verse 27 at saka po sa unang bahagi ng verse 28. Ano pong sinasabi sa 27? Which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. Pangatlo po, pangatlong lesson na makikita po natin dito upang mapaglabanan po natin yung overthinking or anxiety or worry. Worry does not change anything. Narinig nyo na po yan. Uulitin po natin ngayong umaga. Worry does not change anything. O nga naman, kahit anong gawin natin na mag-worry tayo day and night, bawat oras ay mag-alala tayo, wala naman po talagang mababago. Yung pag-aalala po natin ay hindi makakatulong. Kundi nakakapinsala pa po yan sa kalusugan natin. At saka nagnanakaw po ng oras natin sa halip na gampanan po natin yung mga tungkulin natin, nauubos po yung oras natin sa kaka-worry. Kaya nga po, nakaka-amaze lang yung paraan ng Panginoon Diyos dito sa kanyang salita. Yung Jesus' way of words, with words rather. Punong-puno po ng karunungan at punong-puno ng katotohanan. Ang sinasabi po ng Panginoon natin dito, will your worrying accomplish anything?
pag-aalala mo ba ay makaka-accomplish ba ng anong bagay yan? Of course not, di ba? Sapagkat hindi po talaga makakatulong yan, no? Ako po kuminsan nakakalimutan ko po ito, no? Na nagwo-worry ako sa ilang mga bagay, patungkol sa aking family, patungkol sa ministry, patungkol kung paano isusupply ng material things yung pangangailangan ng both family and the ministry. Pero when I look at these verses again and again and again, no, naalala ko po talagang ang worrying talagang hindi naman talaga nakakatulong. Kundi ang nakakalungkot kasi yung worrying po natin, ito lamang po yung paraan po natin of choosing not to trust the Lord. No? Worrying is man's own way of choosing not to trust the Lord. Yun naman po talaga yun, no? Na pagka nag-aalala tayo, indirectly, sinasabi po natin na hindi mapapagkatiwalaan ng ating Panginoon. Ang katotohanan po, no? Yung worry, narinig na po natin ito, ang worry po is an attack and insult to God's character and what He can do for our needs. Pag hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, parang sinasabi natin na hindi kaya ng Diyos na sagutin o kaya ibigay yung ating pong mga pangailangan. No? At ang pag-aalala, ito po ay kabaligtaran ng pananampalataya. No? Ito po ay kasalanan. No? Ito ay sin of unbelief. Kaya pag nagwo-worry po tayo sa anumang mga bagay, talagang hindi nakakatulong, kundi nakakasira pa nga ng ating pong relasyon sa ating Panginoon. At kung maaari lang sabihin sa atin ng Panginoon na nagdaramdam siya sa kanyang mga anak, no? Parang naghihinanakit o nagtatampo sapagkat naiinsulto po siya, parang sinasabi natin na hindi kayang ibigay ng ating amang nasa langit ang ating mga pangailangan. Kaya nga, ang sabi po ng banal na kasulatan sa Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing. Ibig sabihin, huwag tayong masyadong mag-alala sa anumang mga bagay. No? Do not be anxious. Do not be overthinking. Do not worry. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kung madadaan po natin sa panalangin at madadaan natin na pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ating kalagayan, patay ang worry doon, di ba? Wala nang pangamba at pag-alala pagka marunong tayong manalangin at pagka marunong tayong magpasalamat sa mga ibinibigay ng Diyos araw-araw sa ating pong mga buhay. So yan po, no? Huwag tayong mag-aalala. Do not worry. No? Kung may katabi po kayo yan, sabihin nyo sa kanya na huwag ka na kasing mag-alala. No? Do not worry because ang Panginoon Diyos, ano po, ay sinasabi sa atin na hindi makakatulong sa atin ang masyadong nag-aalala. Pangapat po, makikita po natin yan dun po sa verse 28 at saka sa verse 30, no? Yung huling bahagi. Ang sabi po doon, consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Pangapat po na lesson, no? God has so much care for His children. Kung kayo po'y anak ng Diyos ngayong umaga, paalala ko po sa inyo na ang Diyos po ay nagmamalasakit ng tunay at gano'n na lamang ang pagmamalasakit niya po sa atin. Binanggit niya po rito yung mga liryo sa parang at saka binanggit niya no, na hindi naman sila nagtatrabaho. No? Pero ang sabi niya ay tignan niyo yung kanilang damit. No? Siguro yung kanilang appearance, magandang tignan. No? Ang sabi niya, maging si Solomon na sa lahat ng kanyang paghahari at lahat ng kanyang kaluwalhatian ay hindi pa nabibihisan ng katulad nito. Kaya nga, kung ang Diyos, binibihisan niya ang damo sa parang, na alam natin ang damo ay matutuyo naman at pagkatapos ito ay tatapon na lang, susunugin na lang. Ang sabi ng Panginoon Diyos, gaano pa kaya kayo? Sabi niya, hindi ko ba kayang pagmalasakitan kayo? At hindi ko ba kayang damitan kayo at pakainin kayo at painumin kayo? Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, napakaliit ng pananampalataya natin pagka nakakalimutan natin na ang Diyos ay meron pong malasakit sa atin. Ganun na lamang po ang malasakit ng Diyos sa atin. No? Tandaan po natin, no? Ang Diyos po, hindi po siya limited sa resources. No?
to care for us. Nasa Kanya po ang lahat ng kailangan po natin. Nag-uumapaw po yung Kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa Kanyang anak, sa Kanyang mga anak. Kaya nga dito, ginamit niya yung mga bulaklak at saka yung damo para ipakita niya na siya nagmamalasakit sa Kanyang mga anak. Hindi lamang po sa Kanyang mga anak, kundi sa lahat ng bagay na nilikha niya, ito po ay sinusustain niya, lalong-lalo na po ang Kanyang mga anak. The birds of the air and the plants below, mula po sa sky above and here below, every creature is cared for by God. Then he throws this question. Ang sabi niya, shall he not much more clothe you? Then a rebuke, a question and a rebuke. O ye of little faith. Kaya pagka nag-worry po tayo, mga kapatid, no? Pakinggan po natin sana, sana ay mag-echo yung mga salitang ito sa atin na tinatanong ng Diyos sa atin lagi na nag-worry ka na naman anak, nag-worry ka na naman Ferdy. No? Hindi ka ba nakakahigit sa mga damo na susunugin lamang? Sa mga bulaklak na nalalanta? Higit ka pa riyan. Alalahanin mo na ang Diyos, yan ay Ama mong nasa langit at hindi ka pababayaan. Then a rebuke. O ye of little faith. Yun naman po talaga, no? Kulang ang ating pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. At dapat pong maalala natin ang mga bagay nito. Naalala ko tuloy yung awit na paborito po namin sa church. Yung itong awit na ito na I sing the goodness of the Lord. I sing the goodness of the Lord, who filled the earth with food, who formed the creatures through the word, and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed, where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky. And then, yung verse 2, napakaganda po. There's not a plant or flower below that makes thy glories known, and clouds arise and tempests blow by order from thy throne, while all that borrows life from thee is ever in thy care, and everywhere that we can be, thou God art present there. Our Father in heaven cares for all of us, His children. He commands the wind, He commands the water, the fountain, and He commands the nature just for us to receive what we need in this life. Para bang ang buong nature ay kinukumpas ng Diyos and then idinidirect niya sa ating Kanyang mga anak. And that makes my heart excited sapagkat ang lahat ng Kanyang nilikha in heaven and in earth, sa mountains, sa loob ng forest, at sa kailaliman ng oceans, nilikha niya ang lahat ng bagay nito para sa ating pangailangan. That makes us to want to worship God sapagkat ang Panginoon Diyos has so much care for you and I. Panglima po, God knows what you need. Amen. No? Ang Diyos po, alam niya ang ating kailangan. Hindi pa natin nasasabi sa Kanya. No? Katulad ng sinasabi po sa chapter 6, verse 8. No? Basahin po natin ang sabi ran, be not ye therefore like unto them. Yung mga Gentiles po, ibig sabihin yung mga heathens, yung mga unsaved. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Isn't that wonderful? Alam na ng Diyos ang ating pangailangan kahit hindi po natin sabihin sa Kanya. Of course, nananalangin tayo sapagkat yung tinig po ng panalangin, yung tinig po ng paghingi natin sa Diyos, ay talaga namang very sweet yung sound ng mga tinig ng Kanyang mga anak pag humihingi po tayo sa ating Amang nasa langit. No? Pero kahit hindi tayo manalangin, alam nyo, ang Panginoon Diyos, inuunahan na tayo. Alam na ng Diyos ang ating pangailangan. Naalala ko tuloy yung kwento ni George Mueller, no? At dun sa kanyang ampunan, no? Si George Mueller po, siyempre, nasa langit na po yan, pero sa kanyang buhay po, siya po ay nag-ampon ng napakaraming bata, no? Sinasabi na libo-libo po yung dumaan sa kanyang orphanage. Pero isang araw po, yung kanyang mga ampon ay they are dressed up and ready for school. Pero wala po silang almusal, wala silang kakainin, no?
So, sinabi po ng yung pinakananay nila doon, yung house mother nila sa orphanage, in-inform si George Mueller. Pero katulad ng si George Mueller, hindi niya sinasabi yung pangangailangan niya sa ibang tao, kundi sinasabi lamang niya ang pangangailangan sa Diyos, pangangailangan niya sa Diyos. So alam ni George Mueller na yung at that time 300 children na nasa lamesa na sila para kakain, pero wala silang pagkain. Pero ganun pa man, si George Mueller, nanalangin pa rin siya sa Diyos at pinasalamatan niya na agad ang Diyos sa pagkain nila at siya ay naghintay. Tingnan nyo walang pagkain pero nanalangin siya. Napakalaki ng pananampalataya sapagkat si George, alam niya na ang Diyos ay magpo-provide ng pagkain. At doon sa 300 children who were ready for school, they were all dressed up pero hindi pa kumakain. Katulad ng mga nangyari sa kanya, alam niya na ang Diyos ay lagi magpo-provide. Alam niyo po ba that within minutes, yung isang baker, no? Yung anong bang baker sa Tagalog? Yung panadero, no? Kumatok po siya sa pintuan nila at ang sabi niya ay ganito, Mr. Mueller, last night I could not sleep. Somehow I knew that you would need bread this morning. I got up and baked 3 batches for you. I will bring it in. Tingnan niyo may kumatok, nagdala ng tinapay. Ang Diyos, kinausap yung panadero at hindi siya makatulog. Nagpuyat siya para siya yung gumawa ng tinapay at binigay doon sa kanilang orphanage. Ngayon, may pagkain pero walang inumin. Soon, there was another knock at the door. It was the milkman. His cart had broken down in front of the orphanage. Talagang sinira ng Diyos yung sasakyan ng milkman talaga, no? Upang sa ganun ay ang tawag doon, ma-delay yung kanyang pag-deliver. At alam niyo po, noon yung mga milkman, wala naman silang mga cooler, wala naman silang refrigerator na dala-dala sa kanilang mga sasakyan. So, ang sabi ng milkman, nakita niya na yun ay sa tapat ng orphanage. At pagkatapos, pumatok siya doon at sinabi niya kay George, sabi niya ay masisira lamang yung mga gatas na ito. At pagka na-fix na yung gulong ng sasakyan ko, ay sira na ang mga gatas na ito. So he asked George if he could use some free milk. George smiled as the milkman brought in 10 large cans of milk. It was just enough for the 300 thirsty children. So alam niyo, katulad po ni George Mueller, no? Kapantay lang natin si George Mueller pero ang pagkakaiba ni George Mueller at sa karamihan sa atin, yung kanyang pananampalataya ay gano'n na lamang. At alam niya, nakakain siya sapagkat alam niya na ang Diyos, nalalaman niya ang pangangailangan ni George Mueller. Ganon din po sa atin, sa ating family, sa ating pong ministry, o sa negosyo natin, o sa trabaho po natin. I-practice po natin kaya ito, no? Kasi kung minsan pag may kailangan tayo, kung sino-sino po yung nilalapitan natin, kung sino-sino yung pini-PM natin, kung kani-kanino po tayo lumalapit, at sinasabi yung pangangailangan natin, no? I-practice kaya natin, no? Subukan natin ng Diyos na sa Kanya lang natin sabihin yung pangangailangan natin. Hindi lamang yung mga material bagay, pati po yung mga hinanakit natin, di ba? Kung minsan pagka meron tayong hinanakit, kung kanino tayo nagkukwento, kung meron tayong problema sa iba, kung kanino tayo nagkukwento, wala namang pong masama yan sapagkat kailangan natin ng makarinig na encouraging words. Tama ko ba? Pero i-practice po natin, pagka may kailangan po tayo, material o spiritual na bagay o emotional, i-practice po natin na sabihin natin sa Diyos at alam ng Diyos ang Kanyang gagawin. Sapagkat ang Diyos, alam niya yung ating pangailangan ngayon, bukas, next week, and He is already working. Wala pa tayo dun sa next month. Nandun na po yung tinapay at gatas na naghihintay po sa atin. At alam niya kung anong gagawin niya. Pwede niyang sirahin yung gulong ng isang sasakyan para magkaroon lang tayo ng gatas. Pwede naman na magkaroon ng paraan ng Diyos kung sinong gagamitin, no? Maging kapitbahay mo, pwede nga gamitin. Pati yung masamang kapitbahay mo, pwedeng, no? Wala na lang akong oras, pero may kwento riyan, hindi ho ba, na nakakatawa na kwento na pati yung kanilang kapitbahay ay ginamit ng Diyos para makapag-supply ng pangailangan sa kanila, no? Kaya, alam ng Diyos kung paano niya isusupply ang ating pangailangan. Alam niya kung sinong gagamitin niya at kailan, no? Kailan niya gagawin even before the need arise.
Wala pa tayong pangangailangan, gumagawa ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, alam niya ang lahat, at siya po ay nag-uumabaw ang pag-ibig niya at nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Hindi po gugutumin ng Diyos ang kanyang mga sariling anak. Di ba? Sabi ni David, sabi niya, I'm now old, I'm paraphrasing, pero mula nung ako'y bata, hindi ko pa nakitang nanglimos at nagutom ang mga anak ng Diyos. Kaya ganun po tayo mga kapatid, no? At isa pang bagay, kasi nasanay tayo sa 3 beses kumain. Alam niyo ba sa mga ibang bansa, sapat na yung isang beses kumain, pero tayo, di ba? Pagka hindi tayo nananghalian sapagkat wala tayong sasaing, marahil ay sinasabi natin na gugutom tayo. Pero mga kapatid, nasa isip lang po yun eh. I-practice niyo po, no? Huwag mag-almusal, mag-practice po kayo ng yung tanghalian lamang at hapunan lamang. Magsusurvive ang tao eh, basta umiinom lang. Kaya nasa isip lang po yung parang nagugutom tayo. Nasa isip lang yung parang kulang yung ating mga pangailangan. Pero ang Diyos, lagi po siyang nandoon. Wala pa po tayong pangailangan. Ang Diyos ay gumagawa na po ng paraan. No? Sapagkat siya po ay napakabuti. He is kind. He is loving. He is caring. He is an omniscient God. And we are His children. Yun po yung special relationship po ron. Tayo nga gagawa tayo ng paraan. No? Mga ama, tayo ay gagawa ng paraan, lahat ng bagay susubukan natin, wag lang magutom yung ating family, wag lang magutom yung ating mga anak. Tayo masasama pero ang Diyos ay napakabuti sa lahat. Gaano pa kaya siya na napakabuti, napababayaan niya ba ang kanyang mga anak? Hindi po. No? Kaya tandaan po natin, God knows what you need. Next po, pang-6, 7 lamang po ito, no? God uses your needs to put Him first in your life. Ito po, no? Gusto ko pong emphasize po ito. Ang Diyos, ginagamit niya po yung ating pong mga pangangailangan. Ilalagay niya tayo dun sa sitwasyon na nangangailangan tayo for a purpose. Ano yung purpose na yun? Upang ilagay natin siya first place in our life. Ano po yung sabi ng verse 33? Memorize po natin ito, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ginagamit niya yung pangangailangan natin, kuminsan kulang, o kuminsan walang-wala, upang sa ganun ma-realize po natin na kailangan siyang unahin natin sa buhay natin. No? Sapagkat yung mga material bagay ito nawawala, pero ang Diyos hindi naman nawawala. Tama? Lagi natin siyang kasama. I just wish that hindi po tayo darating dun sa punto ng buhay po natin na where we lack anything, no? I just wish na sapagkat pagka dumating po tayo doon na wala tayong kailangan, parang makakalimutan talaga natin ang Diyos. Sana nga lang ay everything that we need is already in our possession ahead of time. Like good for a lifetime, di ba? Pero hindi po yun ang paraan ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ganyan ang paggawa ng Diyos sa atin. Because if that was the case, you and I will never think about God anymore. Pagka sapat ang ating pangailangan for a lifetime, hindi natin naisipin ng Diyos. And then, pagka nangyari yun, we will feel independent of Him. Hindi natin kailangan ng Diyos. Hindi na tayo kailangan manalangin sapagkat nandiyan na yung pagkain. Hindi kailangan tayong umiyak at humingi sa Diyos sapagkat nandiyan na yung ating pong lahat ng perang kailangan natin. Kung binigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan for a lifetime, yung bahagi po ng Lord's Prayer, yung give us our daily bread, would never be uttered anymore by our lips. Hindi na po tayo mananalangin ng ganon. Pero ang katotohanan po mga kapatid ay we are a needy people. Ang dami po nating kailangan sa buhay. Maaring sagana ka sa pagkain, pero meron ka pang ibang kailangan. Hindi ho ba? Yung mga iba ay walang pagkain, pero sapat sila sa kanilang emotional. Pero ano pa man, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, lahat tayo ay meron pong mga kulang sa buhay po natin. Hindi po tayo mga perpekto pagdating po sa kailangan po natin. We are a needy people. And more than food and raiment, we need God. We need God, His kingdom, and His righteousness. Anong ibig sabihin po nun? That is to say, we should pursue both. Yung kanyang paghahari po sa ating buhay, yun po yung ating hangarin. At yung pong paggawa
ng tama, paggawa ng kabutihan, ng katwiran, na katulad ng ating Panginoon. Yun po ang ating kailangan. At pagka ginawa po natin ito, na siyang naghahari sa buhay natin, at ang ating pong mga gawi, ang ating pong mga paraan ay matutuwid, anong pangako ng ating Panginoon sa atin? Idadagdag niya yung lahat ng kailangan po natin sa ating pong buhay. Pero katulad po ng mga unsaved, ang inuuna po nila ay yung mga pangangailangan. No? Pero po tayo, tinuruan tayo ng Diyos Mas effective po yung hanapin natin yung paghahari niya sa ating pong mga buhay. Na nagpapasakop tayo sa Kanya at ginagawa po natin yung tama po sa ating pong mga buhay. At pagka nakita ng Diyos yun, ang Kanyang pangako, idadagdag niya ang lahat ng bagay na ito sa ating pong mga buhay. Yung pagkain natin, yung inumin natin, yung ating damit, yung ating shelter, yung ating pong mga ibang pangangailangan pa, ay nangako ang Diyos na ibibigay niya ang lahat ng bagay nito. Kailan kaya tayo matututo, mga kapatid? Kasi pagka dumating yung pangangailangan, anong una natin ginagawa? Di ba? Talagang nagmamadali tayo, talagang nakikipagtulakan tayo, di ba? Talagang humahangos tayo kung paano natin hahabulin yung mga material na bagay nito. Siguro, mga kapatid, maaari tayong magpahinga sa Diyos, umupo, manalangin, at gawin lang natin ang Kanyang kalooban sa buhay natin. At ang Diyos, alam niya ang ating kailangan at idadagdag niya sa atin ang mga bagay na ito. Alam niyo itong sinasabi po natin ito pong temang ito is all over the Word of God. Nilalagay niya ang Kanyang mga anak sa mga desperate situations where they come to realize that the Lord is their ultimate need. Yun po yun siguro lahat tayo nalagay na sa mga ganong sitwasyon. Yung bang wala ka nang masusulingan, no? Para bang yung likod mo nasa dingding na at wala ka nang masusuotang direksyon. Di ba? At pagka ganun ay wala ka nang gagawin, tumingala ka na lang sa langit. Talagang umiyak ka na lang sa Panginoon. Humingi ka na lang sa Panginoon. Ang Diyos, ginagamit niya yung mga pangailangan natin na kuminsan inaalis na sa atin ng mga bagay. Inaalis na yung pagkain natin, inaalis na pati yung mga kuminsan, aalisin tayo sa posisyon, aalisin tayo sa mga trabaho natin, upang sa ganun tumingala tayo sa Kanya. Sabihin natin, yes Lord, patawad po sapagkat nalimutan kong ikaw talaga ang kailangan ko at hindi ang mga bagay nito sapagkat ang mga bagay nito ay kaya mong ibigay sa akin. Alright? Tingnan niyo po ito, no? Naalala niyo po itong haring ito, if I'm not mistaken, si Jehoshaphat, di ba? Ang first na ito, kanyang binanggit, nung nandyan na po yung mga kalaban nila, tandaan po natin si Jehoshaphat, yan po ay mighty king, meron po siyang military might, at pagkatapos meron siyang economic know-how, at marami siyang mga international relations, pero dumating ang pagkakataon na hindi niya nagamit ang lahat ng bagay na sa buhay niya. Kundi, nung nandiyan na yung mga kalaban, no, 3 kingdoms yata, 3 nations ang nagtulong-tulong sa kanya, ito po yung kanyang nabanggit. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do. Nalagay na po ba kayo dun sa kalagayan ganun na hindi nyo alam ang inyong gagawin? Well, si Jehoshaphat, ang sabi niya, Lord, we know not what to do. Pero ang sabi niya, but our eyes are upon thee. Amen. Di ba? Hindi natin alam yung gagawin natin, pero ang mga mata natin ay kaya nating ituon sa Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, and all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Napakaganda po ng verse na ito na pagka hindi natin alam ang ating gagawin, hindi ba? Yung ating mga anak ay sama natin, ang asawa natin, sama na, maniklo tayo sa Panginoon at sumigaw tayong Lord. Ang ating mga mata ay nakatuon sa iyo. Hindi lamang po sa mga material na bagay, kundi ko minsan sa mga karamdaman, di ba? Sa mga relationships, o kaya sa minsan yung mga ministries natin, may mga problema, di ba? Minsan merong mang-iiwan sa atin, minsan merong mga hindi tayo nauunawaan, di ba? I-judge tayo, pero pag nalagay tayo sa ganitong mga bagay, sitwasyon, all we have to do is to cry to the Lord. He is our Father in heaven. At sabihin natin, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Naubos na yung aking nalalaman, yung aking mga resources. When you come to the end of yourself, di ba? Sometimes God puts us
at the end of ourselves and say that everything that we know, every experience that we have gone through, hindi makakatulong sa atin. Lahat ng degrees natin, lahat ng savings natin, lahat ng kaibigan natin ay wala na, di ba? Kumisan ganun yung bang merong limits yung lahat ng mga bagay nito. When we come to the end of ourselves, may we say, Lord, I don't know what to do, but my eyes are upon you, O God, at ikaw lamang ang aking hope. Amen? So tatandaan po natin, yun po yung 2 Chronicles chapter 20 verse 12 to 13. No? Tandaan po natin na anuman po yung ating pong mga condition, whatever we have or what desperate condition or desperate need, you really need God more than you need things. Amen? We really need God more than anything and more than anyone else. We need God more than you need things. Tatandaan po natin, kung walang pagkain, wala tayong pambayad sa renta. Siyempre, gagawa tayo ng paraan, pero as we do that, tatandaan po natin, mga kapatid, no? Ang Diyos po, ang kailangan po natin, more than we need things. It is His rule, you need. It is His way of being and doing right, you need. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, all these things shall be added unto you. Amen? Pangpito po, sa wakas, nakarating po tayo sa pangpito. God's grace is sufficient for its day. God's grace is sufficient for its day. Ano po sabi ng 34? Take therefore no thought for tomorrow. I wish I could do that. Di ba? I just wish na lahat tayo, huwag nating isipin yung bukas. Pero as human beings, yun ang ating natural. Tama? Ito tayo, kumakain tayo. Pero iniisip natin kung anong kakainin natin mamaya. Ito tayo, nakapagbayad tayo sa renta o kaya sa amortization ng sasakyan. Pero pagkatapos natin makabayan, iniisip natin yung next month. I just wish na hindi tayo ganon. I just wish na tayo sumunod sa sinasabi ng Banal na Kasulatan, huwag mong isipin, huwag kang mag-alala para sa bukas. At ang sabi ng Bible, for the morrow shall take thought for the things of itself. Alam niyo po ba yung bukas ay may sariling isip? At hindi kailangan natin kunin yung pag-iisip sa bukas. Kundi pabayaan natin ang bukas mag-isip sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, sufficient unto the day is the evil thereof. Parang sinasabi ng Panginoon ganito, no? Hey, listen to me. You will have trouble tomorrow, and that's for sure. And it's going to be bad. And for each day thereafter. Kaya sabi niya, do not worry. Sabi niya, magkakaroon ka, sigurado yun, magkakaroon ka ng trouble, magkakaroon ka ng pangailangan bukas, and it's gonna be bad. And for each day, therefore, sabi niya, thereafter, so do not worry. Diba? After all, sinabi niya, hindi makakatulong ang worry, I care for you, lahat ito, di ba? Tapos, kung may gana pa tayo mag-worry, sinabi niya ito, pabayaan mong bukas na mag-alala sa kanyang sarili. Di ba? Yung sinabi niyang, it's going to be bad, these words are not very encouraging, no? Pagkatapos ng problema ko ngayon, may problema naman ako bukas. These are not very encouraging. Di ba? But the Lord was teaching something to His audience that day. At tinuturo po sa atin ngayong umaga ang kanyang ibig sabihin. Sa Tagalog po, ang sabi niya, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sabi niya, parang sinasabi niya, you can only take so much. Yung kaya mo ngayong araw na ito, yun lang, doon mo ibuhos yung sarili mo. Sa ngayon lang, di ba? Sapagkat, mga kapatid, no? Talaga naman, no? Nakasulat dito, parang it is suggested that for everyday's trouble, grace is supplied by our loving and caring Heavenly Father. Kaya, ngayon, bukas, at next week, bawat araw, merong sapat na biyaya ang Diyos. In other words, huwag nating hiramin yung biyaya para sa bukas. For today's needs and troubles. Sapagkat ngayon, sapat yung biyaya. Kaya huwag nating hiramin yung biyaya ng bukas, next week at next month. At gamitin natin ngayon. And tomorrow's supply of grace will be available tomorrow. Amen? One day at a time, ika nga.
Kaya ako po, 60 years old na po ako. Meron akong default kung minsan na nag-aalala, di ba? Kasi may mga anak ka, may ministry, may mga daughter churches ka, meron ka mga missionaries. Saan ako kukuha nito? And today I just learned again, okay? The Lord reminded me again na sapat yung biyaya niya para sa ngayon at huwag mong hihiramin yung biyaya ng Diyos para sa bukas. Ang Diyos ang magsusupply. Wala pa tayo dun sa bukas, nandoon ang Diyos. Gumawa na ng paraan ang ating Panginoon. Amen? So in conclusion, after these 7 lessons and promises of God, may I say that worry is sin? Alam natin lahat yan. Kasalanan po yung nag-aalala. I-confess po natin sa Diyos yan. Ilagak po natin yung pag-aalala natin sa ating Panginoon. At sabi nga casting all your care upon Him for He careth for you. And then put your confidence in God. And then experience the calm. Confess your worry. Be confident in God. And experience the calm. At ang Diyos kaya niyang gawin yun. Ano po sabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Dapat ang panalangin natin ganito, Lord, help me. This worrying is sinful, and it's not doing anything. It's not helping me. I know that I can trust you because you have everything I need. I want to do your will, and I believe that there is enough grace for what I face today and tomorrow. Sabihin natin sa Panginoon, God, mahina po ako. God, my heart is weak. I'm so filled with anxiety. But I want to renew my commitment today to live for your glory and not my own satisfaction. Sabihin natin sa Diyos, Lord, help me to remember that my joy is in you, hindi po sa aking mga sirkumstansya. Help me to live in worship of you and not in worry. Yung kanta po, di ba? Sabi niya, I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Can you sing this with me, the chorus? Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Doc Jess Marasigan at lahat po ng Hoppers, tatandaan po natin, ang Diyos po, nagmamalasakit po sa atin at alam niya ang ating mga pangailangan. God bless you all today, and may the Lord go with you the whole day.